Naranasan mo na ba yung pakiramdam na pagpasok mo sa trabaho tuwing Lunes? Na parang iniiwan mo sa labas ng pinto yung pananampalataya mo. Mismo, yung tipong meron kang pansimbahang sarili tuwing Linggo, tapos meron kang ibang sarili mula Lunes hanggang Sabado. Yung sarili na humaharap sa mga nakakaubos lakas na kliyente, sa mga hinahabol na oras, at syempre sa traffic. At minsan, nakakaramdam ka ng paghihiwalay doon sa dalawang mundong yon, di ba? Totoo yan. Kaya kung nakaka-relate ka riyan, tamang-tama ang pag-uusapan natin ngayon. Ang misyon ng ating malalimang talakayan sa oras na ito ay himayin ng isang nakakapukaw-isip na dokumento na pinamagatang Every Believer is a Witness.pdf. At sa totoo lang, ang mga ideya rito ay direktang hahamon sa kung paano mo tinitingnan ang pang-araw-araw mong rutina. Kumbaga, babaguhin ito ang pananaw mo sa mga ordinaryong araw. Eksakto. Okay, himayin natin ito. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa misyon ng simbahan ngayon ay hindi ang kakulangan ng pondo? O kaya hindi rin yung pagbabago ng kultura natin. Tama. Paano kung ang totoong pumipigil sa kilosang ito ay ang maling akala nating mga ordinaryong mananampalataya na ang misyon ay trabaho lamang ng mga propesyonal? Yung bang ipinapaubayan na lang natin sa mga may titulo ang pagiging saksi? Ang talagang nakakabigani rito ay kung paano tahimik nating tinanggap ang kaisipang ito sa loob ng mahabang panahon. Mapapansin mo sa binabasa nating dokumento na para sa napakaraming tao, ang pananampalataya ay nakakakulong na lang sa loob ng 4 na sulok ng isang gusali tuwing linggo. Hanggang doon na lang. Oo, tapos hiwalay na sa pang-araw-araw na buhay. Ipapaliwanag natin sa iyo ngayon na ang talakayang ito ay idinisenyo para ipakita na ang mismong ordinaryong buhay mo, ang pagiging empleyado mo, ang pagtitimpla mo ng kape, o ang pakikipag-usap mo sa kapitbahay ay isa na palang napakalaking misyon. Hindi mo kailangan mag-book ng flight papunta sa malayong lugar. Mismo, nagsisimula iyan kung saan ka nakatayo ngayon. Pero teka, isipin natin ng mabuti. Bakit ba ganito ang nakasanayan natin? Kasi kung titignan mo ang kultura ngayon, meron talagang tahimik na kasunduan, di ba? Anong klaseng kasunduan? Yung parang ang mga pastor at pari ang nangangaral sa unahan, ang mga misyonero ang tinapadala sa ibang bansa, at tayong mga ordinaryong tao, Tayo yung nasa audience? nakaupo lang, nakikinig, tapos minsan nagbibigay ng donasyon para suportahan sila sa ginagawa nila. Naging mga taga-observer tayo imbes na mga aktibong manlalaro sa loob ng court. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin na hindi naman original na ganito ang disenyo. Ipinaliwanag ng maayos sa teksto natin ang kasaysayan. Paano ba nagsimula yon? Sa unang simbahan, nung bago pa lang ang lahat, ang misyon ay buhay ng buong komunidad. Walang iisang tao lang na inaasahang gagawa ng lahat ng pangangaral. Mulit may malaking nagbago simula nung panahon ni Emperor Constantine. Nung naging opisyal na relihiyon ng Kristyanismo. Tama? Mula sa panahong iyon hanggang sa pagpasok ng Middle Ages, nag-iba ang istruktura. Ang ministeryo ay naging nakasentro sa mga klerigo o yung mga opisyal na leader ng simbahan. Teka lang, paanong nag-iba? Kasi ang naiisip ko, naging mas madali dapat para sa kanila dahil hindi na sila pinag-uusig, di ba? Wala nang nagtatago. Naging madali nga, pero naging institusyonal din. Isipin mo ang pagbabago sa arkitektura. Mula sa mga maliliit na bahay kung saan magkakarap ang mga tao, lumipat sila sa mga naglalakihang katedral kung saan merong entablado sa harap. Kaya nagkaroon ng malaking puwang sa pagitan ng nagsasalita at ng nakikinig. Eksakto. Ang mga ordinaryong tao ay unti-unting naging mga tagapanood na lamang. Naging profesional na trabaho ang misyon. At dahil dyan, ang nakararaming ordinaryong magsasaka o mga ngakalak ay naturuang umupo at makinig na lamang. Nakakalungkot isipin na ang isang malakasang kilusan na dating parang apoy na kumakalat sa mga ordinaryong kabahayan ay naging isang formal na institusyon na pinapatakbo ng ilan. Parang nawalan ng boses ang ordinaryong tao. Pero dito, pumapasok yung napakagandang paalala ng teksto tungkol sa ating tunay na pagkakakilanlan. Yung konsepto ng identidad bago ang aktibidad.
Oo, may binanggit na talata mula sa unang Pedo, Kabanata 2, talata 9, na itinutukoy ang lahat ng mananampalataya bilang mga piniling tao at mga maharlikang pari. At alam mo kung ano ang malinaw doon. Hindi sinabi na ang mga leader lamang ang maharlikang pare. Para sa'yo yun. Para sa atin. At napakahalaga ng salitang pari diyan. Sa pananaw ng Biblia, ang pagiging pari ay hindi tungkol sa pagsusuot ng espesyal na damit. Ito ay tungkol sa pagiging kinatawan ng Diyos sa mundo. Ikaw ang tulay ng mga tao patungo sa Diyos. Kaya hindi mo na kailangan dumaan sa isang profesional. Tama't. At hindi nagbibigay ang Diyos ng mahabang listahan ng gagawin para maging saksi ka. Ibinibigay niya muna ang iyong pangalan at identidad. Hindi ka nagiging saksi dahil sa mga pambihirang ginagawa mo. Nagpapatotoo ka dahil iyon mismo ang iyong identidad. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan kasi kung titingnan natin ang nangyari sa Aklat ng Gawa, partikular sa Gawa, Kabanata 8, Talata 4, makikita natin kung paano ito literal na isinabuhay ng mga unang mananampalataya. Yung panahon ng matinding pag-uusig. Oo, nagkagulo sa Jerusalem, pinaghuhuli sila, natakot ang mga tao, at napilitan silang magkalat at lumikas sa iba't ibang lugar. Pero ang nakakagulat doon sa teksto, ang mga nagkalat at nangangaral kahit saan ay hindi ang mga apostol. Naiwan ang mga apostol sa Jerusalem. Mismo. Yung mga kilalang leader na iwan, ang mga nagdala ng mensahe sa mga bagong pamilihan, sa mga bagong komunidad, ay yung mga ordinaryong mananampalataya na napilitang lumipat ng tirahan. Idinidiin ang binabasa natin na ang pagkalat na ito ay hindi isang pagkatalo o pag-atras. Sa paningin ng mundo, baka sabihin nilang nasira ang organisasyon nila, pero sa plano ng Diyos, isa itong katalista. Isang metsa na nagpasiklab sa misyon. Tama. Ang misyon ay mas epektibo kapag ito ay nasa labas ng mga formal na gusali at nakatanim sa mga ordinaryong lugar. Ito yung estruktura na nakakalat o walang iisang sentro. Ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng pag-abot sa tao ay hindi sa pamamagitan ng mga malalaking kaganapan, kundi sa pamamagitan ng simpleng presensya ng mga tao sa kanilang natural na kapaligiran. Trabaho mo, ang pamilya mo at ang komunidad mo ay hindi hiwalay sa Diyos. Ang kinaroonan mo ngayon, yan ang pangunahing mission field mo. Walang sagrado tuwing linggo at sekular mula Lunes. Isa lang yan. At para mas malinaw ito, may mga particular na kwento sa teksto na pwedeng-pwede nating salaminin. I-unpack natin yung isa rito, yung kwento ng isang nurse sa ospital. Magandang halimbawa yan. Kung iisipin mo, ang pagiging nurse ay nakakapagod. Ubos na ubos ang lakas mo araw-araw, pero hindi siya tumayo sa gitna ng pasilyo para sumigaw ng mga bersikulo sa Biblia habang may mga pasyenteng naghihingalo. Ano ang ginawa niya? Tahimik siyang nagtrabaho pero nagpakita siya ng matinding integridad. Nagpakita siya ng tunay na pagmamalasakit hindi lang sa mga pasyente, kundi pati na rin sa mga kasamahan niyang nurse at mga doktor na pagod na rin. Marunong siyang makinig, diba? Oo, at dahil doon sa kanyang presensya, unti-unting lumapit sa kanya ang mga kasamahan niya. Sila mismo ang nagkusang lumapit para humingi ng payo at magtanong, bakit parang lagi kang may kapayapaan? Ang ganda niyan. Ang kanyang tapat at tahimik na pamumuhay ang mismong nagbukas ng pinto para sa usapan. Tapos, meron din yung kwento ng isang accountant. Iba naman ang atake nito. Aaminin ko ha, kapag naisip ko ang trabahong yan, ang nasa isip ko puro numero, mga resibo, at buwis, hindi mo agad maisip na pwede itong maging plataforma para sa pananampalataya. Pero itong accountant na ito, araw-araw niyang inialay ang kanyang mga desisyon sa trabaho sa gabay ng banal na espiritu. Pansinin mo kung ano ang naging epekto noon. Hindi siya nagsagawa ng prayer meeting sa gitna ng opisina, pero ang kanyang mataas na etika sa trabaho, ang hindi pagpayag na mandaya sa mga numero, ang pagiging patas, ay napansin ng kanyang mga katrabaho. Dahil sa kanyang integridad, nagbunsod ito ng mga seryosong usapan tungkol sa kanyang mga prinsipyo. Ginamit niya ang kanyang mga numero at ang kanyang tapat na pagkatao para maging saksi. Sobrang nakaka-inspire niyan, lalo na doon sa mga taong pakiramdam nila ay wala silang boses. Katulad na lang ng ikatlong halimbawa sa teksto, ang kwento ng isang nanay sa isang subdivision. Marami ang makakarelate dito.
Isang nanay na nasa bahay lang at nangaalaga ng mga anak. Naisip niya noong una na wala siyang kakayahan para sa mga tunay na ministeryo. Parang pakiramdam niya, naiiwan siya sa misyon dahil abala siya sa paghahanda ng baon at paglilinis ng bahay. Pero nagbago ang pananaw niya nang ma-realize niya na ang bahay niya at ang kanyang komunidad ay isa ring sagradong espasyo. Ginawa niyang misyon ang pagpapakita ng katapatan at pagmamahal sa kanyang mga kapitbahay. Naging tunay na kaibigan siya sa mga kapwa niya nanay. At nauwi iyon sa mga natural na usapan na kalaunan ay naging mga pag-aaral ng Biblia mismo sa loob ng kanyang tahanan. At hindi lang pala ito para sa mga individual. Nakakatuwang makita na pwede rin itong i-apply ng buong komunidad. Mayroon kasing binanggit sa dokumento tungkol sa isang simbahan na pinapatakbo ng mga ordinaryong miyembro sa isang urbanizadong siyudad. Yung bumababa ang bilang ng mga dumadalo. Oo. Ngayon, kung susundin mo yung nakasanayang formula, kapag bumaba ang attendance, mag-iisip ang pamunuan ng mas malaking kaganapan o gagastos para sa marketing, di ba? Para humakot ng tao pabalik sa loob ng gusali. Pero hindi yan ang ginawa nila. Anong ginawa nila? Itinanong nila sa kanilang mga miyembro ang isang napakasimple pero malalim na katanungan. Saan ka na ba inilagay ng Diyos? Tinuruan nila ang mga guro, mga negosyante at mga ordinaryong empleyado na maging saksi sa kanilang mga lugar. Binago nila ang sukatan ng tagumpay. Mismo, hindi na kung ilang tao ang nakaupo tuwing linggo, kundi ilang tao ang napapadala natin ng maayos sa mundo mula Lunes hanggang Sabado. Ang resulta nun, mabilis na dumami ang kanilang impluwensya sa komunidad. Yan yung tinatawag nilang incarnational presence o pagdadala ng presensya ng Diyos mismo sa mga lugar na hindi nararating ng mga lider ng simbahan. Ang ganda ng konseptong yan. Pero siguro ang tanong ng nakikinig sa atin ngayon ay, okay, naiintindihan ko na, pero paano ko ito uumpisahan bukas ng umaga? May ibinigay na practical na balangkas ang dokumento para dyan. Oo, yung My Mission Field Mapping Worksheet na may 4 na hakbang. Iisa-isahin natin ito para magamit mo agad. Ang unang hakbang ay tinatawag na mga bilog ng relasyon. Kailangan mong tukuyin at isulat ang mga taong nakapaligid sa'yo sa 3 kategorya: pamilya, trabaho o eskwela, at komunidad. At hindi lang pangkalahatang termino, dapat isulat mo talaga ang mga pangalan nila. Si Mark mula sa accounting o si Sarah nakasabay mo sa elevator. Kapag nailagay mo na sa papel ang mga pangalan nila, ang ikalawang hakbang ay ang pagsusuri ng impluensya. Dito, kilalan mong ikategorya ang mga taong isinulat mo mula sa mataas, katamtaman hanggang mababang impluensya. Kailangan nating maging totoo na hindi lahat ng relasyon ay pare-pareho ang lalim. Ang ilan ay handa na para sa mga malalalim na usapan. Pero yung iba ay mababa pa ang impluensya mo. Kaya nangangailangan pa ito ng mahabang pasensya at simpleng presensya. May binanggit sa teksto na halimbawa ng isang may-ari ng negosyo na nagpapadala ng mga sulat kamay na mensahe sa mga kliyente niya para magtanim ng kabutihan. Iyan ang nagdadala sa atin sa ikatlong hakbang, ang pagmamapa ng panalangin. Dito, iuugnay mo ang bawat pangalang isinulat mo sa iyong panalangin. Kailangan muna nating maging sensitibo sa kung ano ang ginagawa ng banal na espiritu sa buhay nila bago pa man tayo makialam. At kapag nagawa mo na yan, ang ika-4 at huling hakbang ay ang mga hakbang sa pagkilos. Hindi pwedeng puro dasal lang. Kailangan mong gumawa ng maliliit at konkretong hakbang na nakatayo sa 3 haligi: pagiging bukas, integridad at pag-ibig. Nagdadala ito ng isang mahalagang katanungan, bakit ba madalas tayong umaatras? Kung ganito lang pala kasimple, bakit tayo natatakot magbahagi ng ating pananampalataya? Ayon sa dokumento, madalas ay natatakot tayong ma-reject o kaya iniisip natin na hindi tayo magaling magsalita, na hindi tayo extrovert. Iniisip kasi natin na kailangan kabisado natin ang Biblia o magaling tayong makipag-usap sa mga estrangero. Pero maariing iginigiit ng teksto natin na hindi mo kailangan ng extroversion, hindi mo kailangan ng perpektong teolohiya o mikropono. Ang hinihingi lang sa iyo ay tapat na presensya. Ang banal na espiritu ang kumilos at gumagabay sa kung ano ang sasabihin mo.
Nauuna na ang Diyos na kumilos sa buhay nila. Bago mo pa mang kausapin ang isang tao na nasa listahan mo, inihanda na sila. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bilang tagapakinig sa talakayang ito, ikaw ay ipinadala na. Ang dakilang utos ay hindi panawagan para sa mga profesional lang. Ito ay panawagan para sa iyo. Ang buhay mo ngayon, ang kinarooruan mo, ay isa ng sagradong espasyo. At ang presensya mo, ang pagiging tapat mo sa maliliit na bagay, at ang pakikinig mo sa iba ay ang pinakamakapangyarihang mensahe na makikita ng mga tao sa paligid mo. Bago tayo tuluyang magtapos, iiwan ko sa iyo ang isang malalim na tanong. Kung ang bawat ordinaryong pakipag-usap at bawat maliit na desisyon mo ay bahagi ng isang walang hanggang plano ng Diyos, anong pangkaraniwang bahagi ng iyong araw ang matagal mo nang binabaliwala na bukas pala ay maaari mong pasukin bilang isang ganap na misyonero? Isipin mo yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang talakayang ito. Dalhin mo ang katotohanan ito sa bawat hakbang mo ngayong linggo. Hanggang sa susunod nating usapan.